We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Karong humana ang filing sa COC. Usa sa mga tutukan sa Cagayan de Oro City Comelec Office ang cyber patrolling aron ilang mamonitor ang premature campaigning sa social media. Ani ang report ni James Paulo Yap. Karong nahumana ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga mokandidato sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections sa Cagayan de Oro City. Tahas na sabkaron sa Comelec ang pagmonitor sa posibleng kalapasan sa mga mokandidato, ilabi na sa premature campaigning sa social media. Busa nagmugna ang Comelec Cagayan de Oro City og cyber patrolling. Dili lang necessary nga na imong ngalan nga butari o dili butaran, pero kung imong ang purpose ana is para mo gain og votes, that is covered by the prohibition. Base sa election law, ginadili ang pagpangampanya sugod September 3 hangtod October 18. Samtang napulo ka adlaw ang gihatag sa mga kandidato aron makapangampanya sugod October 19 hangtod October 28. Bawal na ang kampanya usa ka adlaw una ang mismong eleksyon. Sa mga kandidato dapat ilang bantayan ilang mga supporter para di po sila madamay no niya. Binantayan lang po sila para makuan sa atong atensyon para mahimo na action. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Gawas nga mahal ang presyo karon sa bugas, kamatikdan sab ang pagsaka sa presyo sa kamatis. Usa sa gitudlong hinungdan ang nihit kuno nga supply. Ani ang report? Kung kaniadto magdula lamang sa 40 ngadto 50 pesos ang matag kilo sa kamatis. Karon dinhi sa Bangkirohan Public Market sa Davao City, ana-ana sa 75 pesos hangtod 90 pesos ang matag kilo. Usa sa gitudlong hinungdan sa mga manindahay ang nihit kuno nga supply sa kamatis. Des ang supply, sir. Wala kayo stock ba? Wala kayo maabot. Wala kayo maabot. Pero nganong less supply, ma'am, asa ba mo nakita nagatuhaw kamatis? Sila, sir, bansalan, kapatagan. Maragusan, sir, pero kung wala manggoy ug magkarga mga Takloban, wala gyud maabot diri gikan Maragusan. So ang supply gikan lang Kalinan o Kapatagan. Kung kaniadto mga lata lamang kini, ang karon kulang na ang supply. Epekto na sab kuno sa peste sa kamatis. Hinungdan nga hinay ang abot sa mga farmer. Ang mga variety mong karon kasagaran ni gamit nila na isakit. Ya ikaduha kargada pud mo nang nagmahal ang kamatis karon. Unsa ka sakit nang sa kamatis sama sa na siya frag eye, kung sa Bantimax, nagkag-frag eye ang kamatis, kung jewels, mag-crown siya, ingani. Ako inject sa panahon po. Gawas sa mahal nga bugas, dugang palas-uno na sabkini sa mga konsumante. Ang uban, ginagmay na lamang ang ilang ginapalit. So, Superman sir, nag-adjust po ka sa imong pila ka kilo imong palit nung tungod mahal ang presyo? Oh, nag-adjust. Katong niagi sir, katong barato pa ang kamatis, pila ka kilo imong ginakumpra? 5 to 6 kilos. Karon, pila na lang? Nag-adjust meron 4 kilos, 3 kilos. Depende sa sales everyday. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Karong apektado gayod ang mga rice farmers sa gipatumang price ceiling sa bugas, lakip sa tabag sa gobyerno aron maminusan ang ilang gasto sa pag-uma og humay, ang paghatag og libreng semilya og discount voucher sa abono. Ani ang report ni Argel Relator. Anaa sa 1,500 ang rice farmers sa Davao City kung asa ang matag usa dunay tag medya hangtod usa ka hektarya nga production area. Luyo sa pagsaka sa presyo sa bugas sa merkado, magdula lang matud pa sa 18 hangtod 19 pesos ang farm gate price o ang presyo matag kilo sa fresh palay na ginapalit gikan mismo sa mga mag-uuma. Baba actually siya, sir, kung i-compare nimo siya sa
kamahal karon sa inputs. Katong mga 21 ang presyo sa fresh palay before, okay to siya kay dili pod barato pa man ang ato mga fertilizer adto, no? Barato pa pod ang labor. Karon kay nagmahal naman gud siya, so murag dili siya balance. Dili man matud pa nila kontrolado ang presyohan sa mga negosyante sa pagpalit nila og palay gikan sa mga mag-uuma. Apan dunay mga tabang nga ginahatag ang gobyerno ngadto sa mga mag-uuma aron maminosan ang ilang production cost. Naatay ginahatag na libre nga similya, no, sa humay. Certified seeds na siya from the national under siya sa RCEP nga program. Then sa pagkakaroon naapod tay fertilizer discount vouchers ang ginapanghatag, no. 4,000 pesos per hectare kung na sila isa ka hektarya nga humayan. Nakatakda nang magkita ang City Agri ug supplier aron sa butan nga mas ipaduol sa mga mag-uuma ang pag-avail sa maong fertilizer discount voucher. Kinahanglan nga rehistrado sa registry system ang mag-uuma aron maka-avail sa mga ayuda gikan sa gobyerno. Sa Zamboanga City, ana sa 17 hangtod 19 pesos per kilo ang palit sa humay. Sumala sa National Food Authority Zamboanga, dili hinuon kini ubos kaayo. Nagparayon sa mga ahensya sa ilang programang Palay Marketing Assistance Program for legislatures and local government units nga gipondohan og 10 million pesos. Sa maong programa sa matag kilo sa humay nga ibaligya sa mga mag-uuma ngadto sa NFA, adunay dugang 5 pesos. Actually, okay yung presyo ngayon, ma'am. Compared mo sa last year or 2 years ago kung saan umabot lang sa 14 to 15 pesos. Yung buying price ng NFA ngayon for clean and dry palay is 19 pesos plus the incentive given by the law by LGU kasi may MOA kami na lahat ng farmers na mag-deliver ng palay dito sa NFA, bibigyan nila ng incentive of 5 pesos per kilo. Hinuon ipasalig ang City Agriculturist Office nga parayon ang ilang pang-apod-apod sa mga mag-uuma ug mga similya sa humay, fertilizers, lakip ang mga chemical kung ugaling adunay infestation. Samtang sa ginapatumang price ceiling, gibati og kabalaka ang ubang mag-uuma sa General Santos City. Sanglit basin mas muubos pa ang presyo sa humay nga anaa karon sa 19 pesos matag kilo. Nakuan yun, nagul yun, nabalaka yun. Okay to siya sa mga nagapalit. Pero sa mo ang mga farmer, may pitahan yun kasi siyempre pagbaba sa bugas, mababa po niya ang mga harvestery, ang mga presyo. Hinoon, pasalig sa LGU, ilang tunan ang mga lakang aron dili kaayo maapektuhan ang mga mag-uuma. Mayroon po tayong ayuda sa ating mga farmers. Namibigay po tayo ng mga fertilizers, namibigay po tayo ng what I know is seedlings, etc. etc. Pag-aaralan natin. We will consult with DA and maybe DTI. Ako si Ari Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. 5 ka mga sospek sa pagpusil patay kang Mr. Cagayan de Oro City candidate Adrian Rovic Fornelius gipadad-ana og sabpina sa korte. Kontrobersyal nga pastor, lakip sa gipadadan og sabpina sa korte. Ani ang report ni James Paulo Yap. Human ang halos 4 ka bulan nga case build-up nga gihimo sa mga otoridad, may kalabutan sa pagpusil patay kang Mr. CDO candidate Adrian Rovic Fornelius niadtong Mayo 10 ning tuiga. Aduna nay gipagula nga sabpina ang City Prosecutor's Office batok sa 5 ka mga sospek sa maong kaso. Usa kanila ang kontrobersyal nga pastor nga si Denver Andales, butang nga gikumpirma sab sa abogado sa maong pastor. Ipatubag na ta. So, pasalamat laming nga gitagaan nami og higayon nga makatubag na kay mumaning this is the best time for us to answer kay makalatag naman mi sa among mga ebidensya. So, katong mga huhungihong, katong mga statements sa ubang mga tao nga nagpin down sa among client, at least karon amo nagyong matubag. Unang migula ang pangalan ni Pastor Andales sa social media ug gipasanginlan kini nga mao kuno ang mastermind sa pagpatay kang Fornelius. Usa sa ginatudlong hinungdan ang matud pa love triangle. Apan gibarugan sa abogado niini nga inosente ang ilang kliyente. Now we have veered away from the real issue, which is whether or not ang among kliyente involved ba sa gi-charge nga murder. Mo man na siya. It's not the love triangle, what it's whether or not involved ba gid siya. Which is the evidence would show. So, may nga, well, tubagon ra gid namo.
Sa karon, mihangyo kuno sila og napulo ka adlaw nga extension. Samtang ginahan ay kuno sa ilang kampo ang ilang counter affidavit. Sa kabahin sa abogado sa pamilyang Fornillos, welcome development kini sa ilang gitinguhang hustisya. Trial will ensue very soon, and then those who are called to answer for this incident will have the chance to defend themselves in the court of law. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahigayon ang Zamboanga City Veterinarian's Office ug Oplan Alis Rabies sa matag barangay sa syudad karong namatikdan ang pagsaka sa ihap sa rabies cases sa syudad. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Padayong gipahugtan karon sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang ilang kampanya batok rabies human mamatikdan ang pagtaas sa ihap sa maong kaso sa syudad. Sa tala sa Office of the City Veterinarian, ana-ana sa 7 ang total reported animal rabies cases sa syudad sugod January 1 hangtod September 6 niining tuiga kung itandi sa kinatibuk-ang bulan sa milabayng tuig nga anaa sa 5. Busa ginabisita na sa maong buhatan ang matag barangay sa syudad alang sa ilang ipahigayong Oplan Alis Rabies. Sama sa barangay Canilar kung asa anaa sa 736 ka mga iro og iring ang target mabakunahan. So nanawagan yun mi sa mga pet owners na to submit your dogs and cats for rabies vaccination. So naami sa Office sa City Veterinarian, naami 3 days nga gilaan yun para magbakuna kada barangay. So we have 10 to 15 centers per barangay. Matud sa buhatan, adunay 1,600 ka mga anti-rabies vaccine nga nakatakdang ipabakuna sa 16,000 ka iro og iring og libre. Minsan pag pinapaliguan, hindi mo talaga maiwasan na minsan makagat. Tinay ko yung opportunity para ipavaccine yung mga cats ko kasi unang-una para safe din kami doon sa bahay. Pahimangno sa buhatan ngadto sa mga tag-iya og iro nga kung ugaling makapaak ang ilang alaga og tao, gikinahanglan kini nga i-quarantine kini aron obserbahan kung positibo ba kini sa rabies. You have to quarantine or i-isolate ang dog for 14 days. 14 days observation, tawagan nimo ang city vet if in 14 days observation na ay mga behavioral changes sa dogs, especially aggressiveness. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, mihinay na ang hanging habagat nga nakaapekto sa atong panahon sa nanglabayng mga adlaw. Pero apektado gihapon sa habagat ang western section sa northern ug central Luzon sumala sa pag-asa. Lauman sab ang localized thunderstorm sa nabiling mga lugar sa nasod. Sa Mindanao karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini nga sitwasyon sa panahon hangtod sa hapon ug gabii nga halapad na ang makasinati ug pag-ulan. Posible ang heavy rain sa pipila ka lugar nga posibleng maghatod og baha ug landslide. Mao nga mag-igmat kita mga kapuso. Pipila ka mga estudyante sa usa ka eskwelahan sa Davao City ang gitabang ug nakuyapan human na sinati ang magnitude 4.8 nga linog kagahapon sa hapon. Gilayong girescue ang nasa 40 ka mga estudyante sa Daniel R. Aguinaldo National High School human naglisod og ginhawa, nakuyapan og nangalipong diyang nasinati ang kusog nga linog kagahapon sa hapon. Daling miresponde ang mga personel sa Central 911 ug City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO. Sumala sa FIVOX 300
3:51 sa hapon, nabati ang magnitude 4.8 nga linog kung asa natala ang epicenter niini sa Davao City. Doon na kinigilawmon nga 30 kilometers og tectonic ang origin. Nabati ang intensity 4 sa Santa Cruz, Davao del Sur, Davao City, Kidapawan City ug Magpet, Cotabato. Intensity 3 sa Bansalan, Digo City, Magsaysay, Matanao, Davao del Sur, Antipas, Arakan, Matalam, President Rojas sa Cotabato. Intensity 2 sa Hagonoy, Kiblawan, Malalag, Padada ug Sulop sa Davao del Sur. Banisilan, Kabakan, Libungan, Mlang ug Makilala sa Cotabato. Samtang intensity 1 sa Cagayan de Oro City, Don Marcelino, Jose Abad Santos, Malita, Santa Maria ug Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Miabot na sa 22 ang patay sa grabeng pagbaha nga nasinati sa Brazil. Sa aerial footage nga kuha, makita ang halapad nga epekto sa pagbaha nga nasinati sa southern Brazil nga giigo og extratropical cyclone. Gikuso-kuso sa storm ang Valle del Tacari region ug Lahido City sa Rio Grande do Sul kung asa gilunupan sa baha ang kabalayan human milapaw ang mga sapa. Sa tala sa kagamhanan, miabot na sa 22 katawo ang patay sa pagbaha. Laing biktima sab ang natalang namatay sa kasikbit nga Santa Catarina matud sa otoridad. Ang mga natrap nga residente sa baha ang girescue pinaagi sa helicopters. Kalsada sa Fujian sa China daw sapa tungod sa baha nga epekto sa bagyong Haikui. Daw sapa na kining kalsada sa southeastern Chinese city sa Fujian gumikan sa grabing ulan nga hatod sa bagyong Haikui nga naglandfall ni adtong Martes. Sumala sa otoridad nga miabot sa 149 millimeters ang rainfall nga natala sa lugar, sulod lang sa 24 oras gikan Setyembre 4 ngadto sa Setyembre 5 hinungdan sa grabing baha. Hinoon ang bagyong Haikui ang mihinay na og usa na lamang ka tropical storm human kini naglandfall. Ginapuntirya sa maong bagyo ang Guangdong province sa China. Cast sa GMA drama series nga Love Before Sunrise mi kompleto sa Tuna Festival 2023 experience sa mga taga General Santos City. Gani giatangan og gidagsa gayod sa mga general ang ilang performances atol sa Kapuso Mall Show. Ani ang report ni Abby Caballero. Kung energy ang hisgutan, di gayod magpaulahi ang mga taga General Santos City. Gani atul sa Kapuso Mall Show, makabungog ang pagpakita og suporta sa mga general ngadto sa cast sa bagong drama series sa GMA nga Love Before Sunrise. Asa mipaambit sa ilang talento sa pagkanta sila si Dennis Trillo, Andrea Torres ug Bea Alonzo. Gikilig ang fans dihang nagperform na si Dennis ug halos dili na gayod mahimutang ang kadaghanan dihang miduol siya kanila. Daghan sab ang na-starstruck sa beauty ug performance nila Andrea ug Bea. Pipila na sa matod pa kahigayon nakabisita sa Jansan sila si Andrea ug Bea. Mapasalamaton matod pa sila sa walay puas nga suporta sa mga general. Ako naman lagi excited bumalik dito ng Jansan. And syempre ang tagal na rin since the last. So nakakatuwa na ganun pa rin sila, very warm and Tuna Festival pa. So thank you so much. Nag-enjoy ako kanina. Sobrang init talaga ng pagtanggap nila. And na-miss ko rin pumunta dito sa Jansan kasi I remember huling balik ko dito, parang before the pandemic. Ramdam namin yung warm welcome lahat ng mga general nating mga kapuso. Kaya maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Samtang karong September, duna na say dapat atangan ang atong mga kapuso ang Love Before Sunrise, nga mao ang pinakabagong drama series sa Kapuso Network. Kwento to ng mga ordinaryong tao, may extraordinary na love story.
makaka-relate yung mga tao manonood dito. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Good news alang sa atong mga kapuso nga job order employees tungod pwede nang makabenepisyo sa salary deduction scheme pinaagi sa Kasangga Collect Program sa SSS. Ani ang report? 25 katuig ng street sweeper ang 59 anyos nga si Evelyn. Matag bulan, pinapasigot lang niya ang iyang sweldo alang sa mga panginahanglanon sa iyang pamilya. Apan dunay panahon nga kulangon siya. Busa, miundang na lang siya sa paghatag og kontribusyon sa SSS o Social Security System. Wala na, putol na to ako SSS. Gamay lang akong nahulog. Kaya inigsweldo man god, wala na. Ubang kwarta, mabahin-bahin na. At sa mga utang, ya pang konsumo, Pero may man ma-short. Busa alang sa mga sama ni Evelyn, gimugna sa SSS ang Kasangga Collect Program alang sa mga job order employee aron dili na sila malisdan sa pagbayad sa ilang mga kontribusyon. Yung mga JOs, ang kanilang contribution with the SSS will be deducted from their payroll, no? So maiwasan na natin yung sinasabi nating amnesia, no? Pagdating ng time na deadline na ng SSS. Mamahimong maka-avail sa Kasangga Collect Program ang tanang contract of service ug job order workers nga dili covered sa Government Service Insurance System kung GSIS. Pinaagi sa Kasangga Program, mamahimo na nga makabenepisyo ang mga COS ug JO workers, lakip ang ilang pamilya sa mga benepisyo sa SSS. Busa ang traffic aid nga si Gildo ug ang laborer nga si Arlita, gikalipay ang maong balita. May na So kaplano ka sir nga siguro mag-enroll? Enroll ta kay arong kayohan magyapon na to na. At least, mo deduction sa sweldo, dili na lisod. Kaya siyempre, mag-edad na taog 60, at least man lang good payer na tano, na makita nato na kanang deduction dito. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 40 ka paintings nga mipakita sa kultura ug tradisyon sa Zamboanga Peninsula ang gibida atol sa usa ka art gallery sa Zamboanga City. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Anaa sa 42 ka mga painting nga mipakita sa mabulokong kultura ug tradisyon sa Zamboanga Peninsula ang gidisplay atol sa usa ka art exhibit nga gipahigayon sa usa ka universidad sa Zamboanga City. Giuluhan kini og The Gallery of the Peninsula and the Archipelago nga nagpakita sa mga obra sa usa ka grupo sa mga artist nga taga Pagadian City sa Zamboanga del Sur. Adunay painting nga nagpakita sa pag-ani ug humay, mga gagmayng payag sa kabukiran, tribal leaders, mga painting sa mga kamot nga obra kuno sa usa ka doktor nga nagasimbolo og healing hand. Nabuhatan sab og painting sa usa ka artist ang City Hall sa Pagadian City. It's actually mixed media There's some na gumagamit ng acrylic, some gumagamit ng oil, yung iba watercolor. Those are just some of the media. Ang maong art gallery suportado sab sa Zamboanga City Tourism Office ug mitumong sa pagpasigarbo sa mga pinasahi nga kultura ug tradisyon sa Zamboanga Peninsula. Itong gallery is a home to artists across the Philippines. It can be realism, may plein air, there's cubism, and all other sorts of styles ng paintings. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Nagmalampuson ang 5 kaadlaw nga pagsaulog sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Gani sumala sa kapulisan, nahimong generally peaceful ang maong kaugdahan. Ano yung report ni Justoni Humamil? Kapin 2,000 ka kilo sa mga isda ang gisugba atol sa pagpahigayon sa sugbahan sa dalan, subay sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Gilaray kini sa Pioneer Avenue ug libre kining gipakaon sa katawhan. Tradisyon na kini sa syudad matag Tuna Festival ug syempre, bida gayod ang tuna. Pamaagi sab kini sa LGU aron ipasigarbo ang maayong dagan sa fishing industry sa syudad.
Samtang atul sa culmination sa kapistahan adlong Martes, gipahigayon ang civic parade nga gisalmutan sa nagkadaiyang government offices sa syudad, mga NGO ug uban pa. Nagpakitang gila sa mga contingent nga misalmot sa street dancing competition nga dunay tagsa-tagsang mensahe nga ginapakita pinaagi sa ilang performance. Happy kayo ang Tuna Festival sa Jensa. Sadya good sir. Daming mga event, ang saya-saya po. Happy 25th Tuna Festival! Sumala sa General Santos City Police Office, generally peaceful ang 5 kaadlaw nga kasaulugan sa 25th Tuna Festival sa syudad. Kini pinaagi sab sa hiniusang puwersa sa kapin 1,700 ka personahe sa security forces ug mga volunteer. Napaka-successful naman at napaka-peaceful at orderly yung pangyayari na big event sa ating lugar. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Anaa sa 18 ka pares nga miyembro sa tribong Blaan sa Malapatan Sarangani og nagsuloob sa ilang tribal wear ang dungan nga gikasal ato sa mass wedding sa lungsod. Mabulokon ang kasalang bayan nga gipahigayon sa Barangay Kihan, Malapatan Sarangani. Sanglit ang 18 ka magpares nga miyembro sa tribong Blaan ang dungan nga nag-aydu, nagsulob og nagadaiyang tribal wear. Gitambungan kini sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan kinsa nang hinaot nga tumanon sa mga bag-ong magtiayon ang ilang gisumpaan. Ato sa seremonya, mitambag sab ang labaw sa Municipal Tri-People's Office ngadto sa mga magtiayon nga siguraduhon gayud nga mapadako og tarong og mapaeskwela ang mga anak. Hilabi pa nga dunay mga programa ang gobyerno alang kanila. Sa karon ginaauhag sa Municipal Civil Registrar o LGU ang magpares nga dunan nay anak nga magpalista sa ilang buhatan aron maka-avail sa sunod nga batch sa libreng kasal. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.